Kabanata 951. Ikaw, galit na galit si Ben at ang iba pa habang mabilis na sumunod. Ayaw nilang maunahan ang pamilya Lindbergh at matawag na inutil, lalo na sa sarili niyang teritoryo. Sa mga oras ding iyon, bumaba mula sa itaas si Zachary na nakatanggap na ng balita. Ginoong Knock, ulat ni Bruce, hinabol na ni Ben si Sharon. Huwag niyong hayaang makatakas siya, utos ni Zachary habang nakakunot ang noo. Makakaasa kayo, marami na kaming pinakawalang tao para asikasuhin ito. Habang nagsasalita si Bruce, narinig ang matinis na huni ng isang agila mula sa itaas. Pagkaraan ng ilang saglit, dumaan ito sa ibabaw ng kanilang mga ulo na parang palaso. Swoosh! Automatikong yumuko si Bruce para makaiwas sa malapad na pakpak ng agila. Pagkatapos noon, isang maitim na anino ang dumaan sa gitna ng silid, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Napasigaw sa takot ang ilang kasambahay at nurse. Dalawa sa kanila ang napaluhod sa sahig. Samantala, sa loob ng hapagkainan, kalmado pa rin si Charlotte habang kumakain at hindi man lang napansin ang kaguluhan. Lumapit si Zachary sa kanya at nagpaliwanag. Tungkol kay Sharon. Alam ko na, putol ni Charlotte habang binibigyan siya ng malamig at matalim na tingin. Noong gabing nilabanan ko si Zara, sinamahan mo si Sharon sa kabundukan at pinrotektahan siya sa lahat ng paraan. Pagkatapos, inilipat mo pa ang tirahan niya malapit sa iyo dahil sobrang nag-aalala ka sa kaligtasan niya. Magaling, Zachary. Hindi, mali ang intindi mo. Sinubukan ni Zachary na ipaliwanag. Gusto ko lang makakuha ng sapat na ebidensya para maipakulong sila. Anong ebidensya pa ang kailangan mo? Halata sa tono ni Charlotte ang inis. Sa kapangyarihang meron ang mga Knock, seryoso ka bang hindi mo pa rin nalalaman ang katotohanan sa loob ng 2 taon? Matagal ko nang alam ang totoo, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya para maisakdal sila. Nakakunot ang noo ni Zachary habang nagpatuloy. Hindi ito erihal. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ganun ba? Tinaas ni Charlotte ang kilay. Nilason ako ni Zara, dinukot si Robbie, at inutusan pa ni Sharon na patayin si Mrs. Berry. Sa tingin mo ba, may prinsipyo pa rin ang mga Knock para gawin ang tama at ikulong sila? Oo, sagot ni Zachary nang walang alinlangan. Iyan ang sinabi mo, pero wala akong nakikitang aksyon. Mas lalong pinatindi ni Charlotte ang tanong. 2 taon na ang lumipas. Hindi pa ba sapat iyon para makahanap ng ebidensya? Sa una, gusto sanang sabihin ni Zachary na tinakpan ni Danrick ang lahat ng ebidensya. Pero nagbago siya ng isip, sapagkat alam niyang lalo lang magagalit si Charlotte. Sa madaling salita, bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito. Kung talagang gusto mong linawin sa akin ang lahat, hindi mo na sana ito pinatagal ng ganito. At higit sa lahat, hindi mo na sana pinrotektahan si Sharon. Pinagmasdan ni Charlotte si Zachary na para bang may itinatago. Sinasadya mong pagtakpan siya. May mas malalim na dahilan dito, hindi ba? Wala, sagot agad ni Zachary. Iniisip ko lang. Bumalik na si Ginoong Knock. Sigaw ng isang tao. Bago pa matapos ang paliwanag ni Zachary, narinig nila ang tunog ng makina ng sasakyan. Napahinto siya sa gulat. Nagtaka kung bakit umuwi si Henry ng ganoong oras. Mahina ang katawan niya at halos kakalabas lang ng ospital. Bakit bigla siyang pinalabas? Maaaring. Walang inaksayang oras si Zachary at agad siyang nagtungo sa pintuan na may madilim na ekspresyon sa mukha. Bakit umuwi si Ginoong Knock ng ganitong oras? Natarantang tanong ni Mrs. Ralston kay Charlotte. Binanggit niya, Miss Wind, anuman ang sabihin ni Ginoong Knock sa iyo, huwag mong masyadong dibdibin. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa mga katulong. Jade, gisingin mo sina Robbie at Jamie. Sabihin mong narito ang lolo nila. Sige po. Agad na sumunod si Jade. Huwag kang mag-alala. Basta nariyan si Mr. Robinson, walang gagawing masama si Mr. Knock sa iyo. Labis ang pag-aalala ni Mrs. Ralston. Miss Wind, gusto mo bang samahan kita para salubungin si Mr. Knock? Ibinaba ni Charlotte ang mga kubyertos at pinunasan ang labi gamit ang napkin. Tumingin siya sa mga abalang kasambahay habang nagsasagawa ng kani-kanilang gawain. Kalmado niyang tinanong, hindi naman talaga ako gusto ni Mr. Knock, di ba? Hindi alam ni Mrs. Ralston kung paano sasagutin iyon,
kahit pa alam niya ang buong katotohanan. Noong araw ng kasal, pinilit ni Mr. Knox si Zachary na itira ang mga bata pero paalisan ang kanilang ina. Dahil dito, sa pilitang pinaalis sina Charlotte at Mrs. Berry ng mga tauhan ni Mr. Knox. Isang katotohanang hindi maitatanggi. Si Henry ay nagkasakit at kailangang manatili muna sa ospital para makabawi ng lakas. Umaasa si Mrs. Ralston na sasamantalahin nina Charlotte at Zachary ang pagkakataong ito para mag-usap at magkaayos sa tulong ng mga bata. Hindi niya inaasahan na babalik agad si Henry. Nabigla si Mrs. Ralston at hindi alam ang gagawin. Utos ni Charlotte habang nagsusuot ng jacket, ipatawag si Jade. Huwag mong gisingin ang mga bata. Nag-alinlangan si Mrs. Ralston sandali bago pinabalik si Jade. Sa mga sandaling iyon, may kaguluhan na sa itaas. Sigaw ni Morgan, umalis kayo. Papatayin ko kayo kapag may sinabi pa kayo. Ikaw, bakit mo nasabi yun? Nandito kami para painumin ng gamot si Ellie. Lumayas kayo. Nakakunot-nuo si Charlotte habang nagmamadaling umakyat para alamin ang nangyari. Napag-alaman niyang isinama ni Cynthia ang dalawang katulong para painumin ng gamot si Elisa, pero tumanggi ito. Matinding pagtutol ang ipinakita ni Elisa at napaiyak pa siya ng todo habang isinisigaw na gusto niyang umalis ang mga ito sa kanyang kwarto. Hiniling ni Morgan sa mga katulong na sundin ang gusto ni Ellie at kausapin muna si Charlotte ukol dito. Pero nagpumilit si Cynthia, gusto niyang painumin agad ng gamot si Ellie. Dahil dito, nagalit ng todo si Morgan. Pagkatapos maunawaan ang buong sitwasyon, nilapitan ni Charlotte si Ellie para aluhan ito. Heto na, Ellie, ayos lang, magpahinga ka na. Nakayakap si Elisa sa kanyang stuffed alpaca at naka-fetal position. Nangangatog ang buong katawan niya, kaya labis ang awa ni Charlotte. Mommy, natatakot ako. Paos na ang kanyang boses sa tagal ng pagkakasakit at halatang halata sa kanyang mga mata ang pagod at panghihina. Ayokong uminom ng gamot, lalo lang akong sumasama ang pakiramdam. Sige na, ayos lang, hindi mo kailangang uminom kung ayaw mo. Mahina ang tinig ni Charlotte habang inaalaw siya. Magpahinga ka, hindi ko hahayaang may manggulo sayo. Sige, napatingin si Elisa kay Cynthia at dahan-daang tumango. Bantayan ang kwarto, utos ni Charlotte sa dalawang bodyguard. Naiintindihan. Agad na sinara ang pinto at tumayo sa labas. Sandali lang, hinarang ng nurse mula sa pamilya Blackwood ang pinto at nagsabing, hindi maganda ang kalagayan ni Miss Ellie kaya dapat siyang painumin ng gamot. Kapag hindi siya gumaling, si Miss Blackwood ang sisisihin ni Mr. Knox. Paano na lang? Ginagawa mo ba ito ng sinasadya? Itinulak ng bahagya ni Morgan ang nurse. Ilang beses ko nang sinabing ibaba na lang natin ang usapan. Bakit ka ba nandito pa rin? Nanggugulo ka ba talaga? Nanlaki ang mata ng nurse sa takot. Mabilis na humarap si Cynthia at nag-sign language siya. Paanong nagawa mo ito? Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang doktor. Tama ang sinabi ng nurse ko. Kapag hindi uminom si Ellie ng gamot, hindi siya gagaling. Magagalit si Zachary. Tumigil ka na. Putol ni Morgan sa kanya habang napupuno na. Wala namang nakakaintindi sa mga sinyas mo. Umalis ka na, babae kang siraulo. Huwag mong guluhin si Miss Elisa. Ikaw, susubukang sumagot pa sana ang nurse pero pinutol agad siya ni Morgan. Puputulan ko ang dila mo kapag nagsalita ka pa. Dahil doon, natahimik ang nurse. Lumayas kayo. Itinulak ni Morgan ang mga ito. Sa pagtulak niya, natapunan si Charlotte ng gamot mula sa hawak ng nurse. Nakatitig si Charlotte at halatang hindi natuwa. Hayop ka, sinadya mo yan, hindi ba? Umiinit na ang dugo ni Morgan at sinampal ang nurse, dahilan para tumalsik ito sa gilid ng hagdan. Galit na itinulak ni Cynthia si Morgan at gumamit ng sign language para makipagtalo. Inis na rin si Morgan at itinulak pabalik si Cynthia. Sa kasamaang palad, gamulong si Cynthia pababa ng hagdan. Hindi ko naman siya tinulak ng malakas. Gulat na gulat si Morgan. Bago pa makapagsalita si Charlotte, nagsimula ng magingay ang mga tao sa ibaba. Ay naku, si Miss Blackwood. Sobra ka naman. Bakit mo siya inaaway? Oo nga, wala namang ginagawa si Miss Blackwood sa'yo. Bakit mo siya sinaktan? Nandito si Miss Blackwood para maglingkod kay Mr. Knox at kay Miss Ellie bilang doktor.
Hindi siya punching bag mo. Nakakainis na ito. Sigaw ni Morgan sa galit. Mga artista kayong lahat, wala ba kayong alam? Sino ang nanggugulo sa bahay ko? Sigaw ng isang malakas at matigas na boses. Halatang may galit sa tono nito at puno ng awtoridad. Habang nakatingin si Charlotte sa pinanggalingan ng boses, nakita niyang dahan-dahang pinapasok ni Spencer si Henry sa loob ng bahay. Nasa magkabilang gilid din niya sina Zachary at Bruce. Naging seryoso ang lahat, at biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Parang alam ng lahat na may hindi magandang mangyayari sa muling pagkikita nina Henry at Charlotte. Gaya ng inaasahan, tinitigan ni Henry si Cynthia na sugatan ng ilang segundo, bago inilipat ang tingin kay Charlotte. Agad siyang nagalit, at nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang wheelchair. Isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagulat din si Spencer na makita si Charlotte ng personal kahit na narinig na niya ang balita ng pagbabalik nito. Naalala niya ang dating Charlotte 2 taon na ang nakalipas at inihambing ito sa taong nasa harapan niya ngayon. Bagamat iisang tao, ibang-iba na ang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya ngayon. Noong sandaling iyon, muling bumalik ang lahat ng dating sama ng loob, galit, at iba't ibang damdamin sa puso ng bawat isa. Sobrang tindi ng tensyon sa paligid. Nasa hallway si Charlotte sa ikalawang palapag, at nakatingin siya ng may paghamak kina Henry at sa buong pamilya Noct. Paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang mga sandali kung kailan siya hinamak at pinahiya ni Henry. Hindi ko papayagan ang kasalang yan. Kahit na ipadala nyo na ang mga imbitasyon, patitigil ko pa rin ito. Sinabi ko na ito ng paulit-ulit, at uulitin ko pa, hindi ko kailanman papayagan ang babaeng yan na mapasama sa pamilya natin. Dapat lang na ang mga bata ay magdala ng apelyidong Noct. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mong kapalit ng pagpapalit ng apelyido nila, at ibibigay ko agad ang tseke. Wala akong pakialam kung may inaman ang mga bata o wala. Mas mahalaga na may ama sila. Kung palalakihin ang mga bata bilang isang Noct, makakamit nila ang lahat ng pribilehiyo sa buong buhay nila. Pero kung sayo sila mapupunta, maghihirap lang sila. Wala silang makakain, at palaging inaapi. Kung mahal mo talaga sila, dapat mo silang isuko at magdesisyon ka ng tama para sa kapakanan nila. Ipatigil ang kasal. Maaaring manatili ang mga bata, pero siya dapat ay umalis. Ito ang huling hangganan ko. Paulit-ulit na bumalik sa isipan ni Charlotte ang mga mapapait na salitang ito. Para bang kutsilyong paulit-ulit na tumataga sa puso niya. Tumulo ang mga luha sa mata niya habang tinatitigan si Henry, at patuloy ang pagbabalik ng mas masasahol na alaala. Idinedeklara kung wala ng kasalang magaganap. Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi ko tatanggapin ang babaeng ito sa pamilya Noct. Kahit mamatay pa ako, hindi. Pinapayuhan kitang umalis habang may pagkakataon ka pa bago ako magbago ng isip at ipatapon ka ng tuluyan. Sa wakas, naliwanagan si Charlotte na si Henry pala ang nagpahintong ng kasal at pinilit si Zachary na ipadala siya sa T-Nation. Pagkatapos, hinanting siya sa T-Nation at labis siyang naghirap. Sa huli, napatay si Mrs. Berry. Lahat ng iyon ay kasalanan ng lalaking iyon. Dahan-dahan, lumitaw ang galit at matinding puot sa mga mata ni Charlotte. Sobra na kayo, sigaw ni Taylor. Mas mayabang pa siya ngayon. Ang anak kong babae ay narito para iligtas ang miyembro ng pamilya ninyo. Habang siya'y malubhang sugatan, patuloy pa rin siyang gumagamot at sinagip sina Zachary at Ellie. Imbes na pasalamatan niyo siya, inaapi niyo pa at ininsulto ng maraming beses. Ano ba ang tingin niyo sa amin? Tumahimik ka. Hindi na kinaya ni Morgan ang mga sinasabi nito. Wala ni isa sa inyo sa pamilya Blackwood ang matinong tao. Ang panganay niyo ay isa lang artista. Ang isa pa ay mamamatay tao. At ikaw ang pinakamalaking sinungaling sa buong bayan. Ikaw, halos mawala ng salita si Taylor sa galit. Walang respeto, sigaw ni Henry sa galit. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang manggulo dito sa bahay ng Noct? Ako, sagot ni Charlotte habang bumababa ng hagdan. Sumunod sa kanya sina Morgan at 2 bodyguard. Lolo, sabat ni Zachary, na sinubukang pakalmayan ang sitwasyon. Nasa bahay ang 3 bata, at may sakit pa si Ellie. Mag-usap na lang tayo sa study room kung kinakailangan.
Sige, sagot ni Henry. Gusto ko rin makipag-usap sa'yo. Tiningnan niya si Charlotte ng may komplikadong ekspresyon. Pwede tayong mag-usap, pero una, kailangang tapusin ko muna ang taong ito. Sinakal ni Charlotte si Cynthia ng mariin habang nakatitig dito ng masama. Para siyang isang galit na leon na naglalabas ng nakakamatay at mabangis na aura. Sobrang lakas ng kanyang pagkakasakal kaya halos mawalan na ng hininga si Cynthia. Lahat ay napamaang. Hindi nila inakalang si Charlotte, na dati mahina at mahinahon, ay magiging ganito kakapangyarihan. Para bang isa na siyang ganap na ibang tao. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Lumapit si Taylor para pigilan si Charlotte pero itinulak siya ni Morgan. Tigil, sigaw ni Henry na galit na galit. Anong lakas ng loob mong manggulo sa tahanan ng mga Noct? Ang tahanan ng mga Noct. Sambit ni Charlotte nang may pangungutya. Isa itong lugar kung saan tinatago ang kasamaan at nililibing ang katarungan. Ikaw, hindi makapagsalita si Henry, dahil wala pang naglakas loob na pagsalitaan siya ng ganoon. Makinig ka sa akin. Lumapit si Charlotte kay Cynthia at nagngangalit na bamulong. Kung gusto mong agawin ang lalaki, wala akong pakialam. Pero kung ginagamit mo ang anak ko para galitin ako at magkunwaring inosente, hindi ko palalampasan ang buhay mo. Pagkasabi niyon, lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakasakal, kaya hindi na halos kayanin ni Cynthia. Hindi, sigaw ni Taylor na halos mabaliw. Ginoong Noct, iligtas niyo siya. Pigilan ang babaeng yan. Utos ni Henry sa kanyang mga tauhan. Agad na nagtutok ng baril kay Charlotte ang mahigit 10 tao. Anong ginagawa niyo? Lumapit si Zachary. Ibaba niyo ang mga baril. Pero dahil mga tauhan ni Henry ang mga ito, hindi sila nakinig sa kanya. Agad na nagtutok rin ng baril sina Morgan at ang iba pa kay Henry. Galit na sigaw ni Morgan, kapag may nang ahas na barilin si Miss Lindbergh, isasama namin si Henry sa kamatayan. Walang hiya, sobrang kapal ng mukha, nanginginig sa galit si Spencer. Napakawalang takot ng pamilya Lindbergh. Paano nila nagawang tangkain ang buhay ni Ginoong Noct? Tumigil ka na. Lumapit si Zachary para pigilan si Charlotte. Charlotte, tumigil ka na sa kaguluhan. Totohanan nilang babarilin ka. Anong problema? Nag-aalala ka para sa akin. Sinulyapan siya ni Charlotte ng may galit. Zachary, puro pagkamuhi lang ang meron ako para sa'yo. Ni hindi mo man lang iniisip ang kapakanan ng sarili mong pamilya, lahat para sa isang babae. Pinatitigil kita dahil iniisip ko ang kaligtasan ni Ellie. Nagsimula ng kabahan si Zachary. Hindi pa natin natatagpuan si Dr. Felch. Kung may masamang mangyari kay Ellie, siya lang ang maaari nating asahan. Pakiusap, alang-alang sa anak natin, patawarin mo si Cynthia. Pagkarinig niyon, natigilan si Charlotte. Oo nga, wala pa si Dr. Felch at hindi ko rin nahanap si Francesco. Si Cynthia lang ang maaaring magligtas kay Ellie ngayon. Kapag pinatay ko siya, wala na akong ibang pag-asa. Sa pag-iisip na iyon, dahan-daang binitiwan ni Charlotte ang pagkakasakal. Bumagsak sa sahig si Cynthia. Hawak ang kanyang leeg, at panay ang pagsusuka. Cynthia, agad lumapit si Taylor at inalalayan siya. Samantala, ang mga medikal na staff mula sa pamilya Blackwood ay natatakot at hindi makalapit. Pakinggan mo ako, kapag nagtangkang magkunwari ka ulit, papatayin kita agad, mariing babala ni Charlotte. Sobra ka na, sigaw ni Taylor, halatang nagngingit-ngit. Ginoong Noct, pumunta si Cynthia sa tahanan ng mga Noct para tumulong, pero anong eginanti sa kanya, binugbog at pinahiya. Dapat bigyan niyo kami ng hustisya. Zachary, galit na nakatitig si Henry kay Charlotte, saka inutusan si Zachary. Paalisan mo ang babaeng ito. Lolo, kapag hindi mo siya pinaalis, ipag-uutos ko sa mga tauhan ko na sila na ang gumawa. Sigaw ni Henry, ito ay tahanan ng mga Noct. Wala ni isa mula sa pamilya Lindbergh ang may karapatang manggulo rito. Pagkasabi niyon, bigla siyang napahawak sa dibdib at matindi ang pag-ubo. Huwag kang ma-stress, Ginoong Noct. Agad siyang pinatpat sa likod ni Spencer, halatang nag-aalala. Nang makita ni Zachary ang kondisyon ng lolo niya, naalala niya ang sinabi ng doktor, na konti na lang ang nalalabing araw ni Henry. Nag-alinlangan siya, tumingin siya kay Charlotte, ngunit bago pa siya makapagsalita,
Matalim na tingin ni Charlotte ang pumihil sa kanya. Kabanata 955. Hindi niyo na kailangang paalisin ako. Aalis ako ng kusa. Malamig ang tingin ni Charlotte kay Zachary habang mayabang na nagsalita. Ano bang ikinagagalit sa pamilya Knock? Wala akong pakialam. Ihanda ang sasakyan, utos ni Morgan sa kanyang tauhan. Nagkatinginan si Cynthia at Taylor. Natupad na ang layunin namin. Pero, isasama ko ang mga anak ko, biglang pahayag ni Charlotte. Bulag kayong lahat sa pamilya Knock. Hindi ko sila pwedeng pabayaan dito at ilagay ang buhay nila sa panganib. Mga anak sila ng pamilya Knock. Walang sino man ang pwedeng magdala sa kanila palayo, mariing tutol ni Henry. Huwag mong isipin na kaya mong gawin ang gusto mo dahil lang nasa likod mo ang Lindbergh Corporation. Tandaan mo ito, hanggat buhay pa ako, hindi kita hahayaang Yerokan ang pangalan namin. Lolo, akala mo ba kasing lakas mo pa rin ang impluensya mo kagaya noong 2 taon na ang nakalipas? Mapang-asar na sagot ni Charlotte. Noong 2 taon na ang nakalipas, wala akong kapangyarihan, kaya ako'y hinamak ng pamilya Knock. Pero ngayon, walang makakaagaw sa mga anak ko. Sabay tutok niya ng baril sa ulo ni Zachary. Kapag may nagtangkang humarang sa akin, babarilin ko siya agad. Nagulat ang lahat sa nakita nila. Charlotte Lindbergh. Gulat na sigaw ni Zachary habang nakatitig kay Charlotte, di makapaniwala. Nababaliw ka na ba? Hindi niya akalain na unang beses siyang matutukan ng baril sa ulo, at ang taong gumawa nito ay ang babaeng pinakamamahal niya. Anong kapal ng mukha mo? Nanginginig ang payat na kamay ni Henry habang nakaturo kay Charlotte. Subukan mo lang, sabay kadyot ng baril. Napaupo sa takot si Mrs. Ralston sa sahig. Huwag po, Miss Wind. Huwag niyong patayin si Mr. Zachary. Baliw na siya, baliw talaga. Nanginginig si Taylor sa takot. Samantala, agad na tumayo si Cynthia at kumaway kay Henry habang nagpapapansin. Iligtas niyo si Zachary, Mr. Knock. Kalma lang, Miss Lindbergh. Pawis na si Bruce sa kaba. Mag-usap tayo ng maayos, okay lang ba? Oo, kalma lang muna. Huwag kang pa dalos-dalos. Agad namang sabat ni Spencer. Nasa bahay ang mga bata. Kapag nakita nilang pinatay ng ina nila ang ama nila, habang buhay silang matatakot. Tama, hindi pwedeng mawalan ng ama ang mga bata. Pagmamakaawa ni Mrs. Ralston habang umiiyak. Wala naman sa akin kung wala silang ama. Ang importante, may ina sila. Panghahamak ni Charlotte, ginaya pa ang pananalita ni Henry noong una. At saka, duwag ang tatay nila. Naloko lang ng ibang babae. Kung hindi niya kayang protektahan ang mga anak niya, walang silbi ang ganyang ama. Napatahimik si Zachary. Lahat ng miyembro ng pamilya Knock ay natigilan. Wala pang naging kasing bastos sa loob ng tahanan ng Knock, ni walang naglakas loob na banggain si Henry o hamakin si Zachary ng ganito. Walang hiya talaga, sigaw ni Henry habang hinahawakan ng dibdib, at napalakas ang ubo hanggang sa may lumabas ng dugo. Sa sandaling iyon, ramdam sa paligid ang tensyon. Parang anumang oras ay pwedeng sumiklab ang kaguluhan. Mommy, biglang may narinig na boses ng bata. Napalingon si Charlotte. Si Jamie iyon, nakatayo sa veranda ng 2nd floor, suot ang kanyang dilaw na pajama na may disenyo ng dinosaur. Gulat na gulat siya habang nakatingin. Anong ginagawa ninyo? Jamie, agad itinaas ni Charlotte ang baril. Naglalaro lang kami ni Daddy. Tanging ang mga bata lang ang kayang magpakalma kay Charlotte. Anong nangyayari? Sabay lumabas si Robbie mula sa kanyang kwarto, suot ang pajama na may disenyong astronaut, at mukhang bagong gising pa. Nang makita ang sitwasyon sa ibaba, agad siyang naguluhan. Lolo, hindi ba nasa ospital ka? Bakit bigla kang nandito? Jamie, Robbie, nang makita ni Henry ang kanyang mga apo sa tuhod, agad siyang kinabahan. Bumalik kayo sa mga kwarto ninyo. Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Spencer, na agad umakyat kasama ang ilang tauhan. Layunin nilang ilayo ang mga bata sa eksenang maaaring makasama sa kanilang isipan. Ayokong bumalik sa kwarto ko. Agad na nag-react si Robbie nang makita niya ang asal ni Henry. Ano bang ginagawa mo? Balak mo bang saktan si Mommy ng palihim habang wala ako? Hindi ka pwedeng manakit kay Mommy. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Jamie, halatang balisa.
Unang beses ni Zachary na makaramdam ng ganitong pagkainsulto. Sino ba talaga ang inaapi rito? Napakunot ang noo ni Henry. Alam niyang labis ang naging epekto sa mga bata nang biglang mawala si Charlotte 2 taon na ang nakalipas. Dahil doon, hindi siya pinansin ni Robbie ng 2 taon. Mommy, mabilis na bumaba ng hagdan si Robbie, at iniunat ang kanyang mga braso sa harap ni Charlotte at pinrotektahan ito. Galit na galit siyang sumigaw na walang pwedeng magpaalis kay Mommy. Kung paaalisin siya, sasama ako sa kanya. Ako rin. Tumayo si Jamie sa harap ni Charlotte. Sasama ako saan man siya pumunta. Yun din ang sinabi ni Ellie. Hindi ko na ipagtanggol si Mommy noon. Ngayon, hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun. Habang inaalala ni Robbie ang mga pangyayari 2 taon na ang nakalipas, napuno siya ng pagsisisi. Habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, mariin niyang sinabi na lolo, niloko mo ako noon. Sabi mo dadalhin si Mommy para magpagamot. Pero ang totoo, pinalayas mo sila ni Mrs. Berry, kaya sila hinabol-habol. Namatay pa si Mrs. Berry. Hindi na ako magpapaloko ngayon. Oo nga, tumango si Jamie at galit na galit ding sumagot. Umalis na lang tayo. Mayaman na si Mommy, hindi na tayo magugutom. Napabukas ang bibig ni Henry pero wala siyang masabi. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Galit siya pero puno rin ng pagsisisi sa nangyari noon. Lahat ng konsensya niya ay nakatuon sa mga bata. Jamie, Robbie, hindi pwedeng ganyan ang pakikitungo niyo sa lolo ninyo. Lumuhad si Zachary at marahang kinausap ang mga bata. Hindi niyo lang naintindihan. Hindi pinalalayas ni lolo si Mommy, at hindi rin siya umaalis. Itong bahay ba ang tahanan natin, Daddy? Tanong ni Robbie. Siyempre, tumango si Zachary. Kung tahanan natin ito, may karapatan tayong manatili si Mommy dito, mariing sagot ni Robbie. May lahat na si Mommy ngayon. Kahit ayaw niya sa lugar na ito, nananatili siya para alagaan kami. Walang pwedeng manakit sa kanya. Wala namang nananakit sa kanya. Tiningnan ni Zachary si Charlotte. Huwag kang mag-alala. Pero hindi ba? Hindi mo ba nakita? Si Mommy ang nambubugbog sa akin. May paawang ekspresyon sa mukha ni Zachary. Kung hindi kayo dumating, baka nabugbog na niya ako. Tumingin si Robbie kay Charlotte. Totoo ba yun, Mommy? Oo, tumango si Charlotte. Kasi hindi niya kayo na ipagtanggol ng maayos. E di tama lang nabugbugin siya, sagot ni Robbie. Napailing si Zachary. Mukhang wala na akong boses sa pamilyang ito. Tama na, ayokong maapektuhan pa ang mga bata. Tiningnan ni Henry si Charlotte at sinabi, dalhin mo muna ang mga bata sa taas para magpahinga. Kung may kailangang pag-usapan, doon na lang sa study room kasama ng mga matatanda. Sige, matigas ang tingin ni Charlotte habang sumagot at iniutos kay Morgan, dalhin mo na sila sa itaas. Opo, Miss Lindbergh. Lumapit si Morgan at pinakalma si Robbie at Jamie para umakyat. Ayoko, tumangging umalis si Robbie. Umiiyak siyang nagsalita, niloko ako noon. Pag-alis ko, nawalan na si Mommy. Ang tanga-tanga mo. Lumuhad si Charlotte at mahinahong comfort ang anak. Iba na ako ngayon. Walang makakapagpaalis sa akin kung ayaw ko. Pero kung aalis man ako, isasama ko kayong lahat. Sige, tumango-tango si Robbie at hinawakan ang pisngi ni Charlotte. Mommy, saan ka man magpunta, isama mo ako. Ipaglalaban kita. Alam ko, tuwang-tuwa si Charlotte at puno ng emosyon. Maging mabait ka ha, umakyat ka na sa taas kasama si Jamie. Sige, hinawakan niya ang kamay ni Jamie. Tara na, Jamie, akyat na tayo. Ngayong wala na ang mga bata, bumalik na ang katahimikan sa sala. Hindi na rin gaanong tensyonado ang paligid. Si Zachary ang kumilos para kontrolin ang sitwasyon. Bruce, dalhin mo sina Ginoo at Binibining Blackwood sa kanilang mga silid para magpahinga. Sige, lumapit si Bruce. Ginoo at Binibining Blackwood, dito po tayo. Zachary, may nais sanang sabihin si Cynthia gamit ang kilos ng kamay, pero hindi man lang siya tinapunan ni Zachary ng tingin. Sa huli, hinila na lang siya ni Taylor palayo. Tara na, mas mabuti pang huwag na tayong makialam. Pagkaalis ng mga Blackwood, medyo hamupa ang tensyon. Mag-usap tayo, sabi ni Henry kay Charlotte. Pakiramdam ko ay marami kang kinikimkim na sama ng loob.
Bakit hindi na lang natin linawin ang lahat ngayon? Hindi lang ito basta sama ng loob. Tinitigan siya ni Charlotte. Galit ito. Naiintindihan ko. Tumanggo siya ng kalmado. Tara na sa study room. Sige. Tinulak ni Spencer ang wheelchair ni Henry papunta sa study room sa unang palapag. Sumunod sina Zachary at Charlotte habang sina Bruce at Morgan ay nasa likod nila. Pagkarating sa study room, naramdaman ang bigat ng kapaligiran, seryoso at nakaka-pressure. Pumasok ng maingat sina Mrs. Ralston at Molly. Pagkatapos maghain ng tsaa, dali-daling umalis at isinara ang pinto. Madilim ang ilaw sa loob ng silid. Umupo si Henry sa pangunahing upuan. Kahit halatang pagod at mahina, nagpakatatag pa rin siya at umupo ng tuwid, parang gusto pa rin ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ginoong Nock, inabot ni Spencer ang tasa ng tsaa sa kanya. Matapos uminom ng isang lagok, nagsalita siya ng dahan-dahan. Nakausap na kita sa mismong lugar na ito 2 taon na ang nakakalipas. Naalala mo pa ba? Siyempre, ang sabi mo noon, hindi mo kailanman papayagan akong pakasalan si Zachary, pinilit mong palitan ang apelyido ng mga anak ko, at pinalayas mo pa ako mula sa bahay ng mga Nock. Muling bumalik sa isipan ni Charlotte ang mga alaala noong araw na iyon pagkakatapak pa lang niya sa bahay ng Nock. Ipinapakita nito kung gaano kabigat ang nangyari noon. Kahit nawalan siya ng alaala, kusa pa ring lumitaw ang mga alaalang iyon. Siguro sasabihin ko ulit ang mga bagay na iyon ngayon, pag-amin ni Henry. Ang pamilyang Lindbergh at pamilyang Nock ay magkaaway. Hindi sila dapat magkaugnay sa kahit anong bagay. Lolo, tama ka naman. Tumawa si Charlotte ng may lamig. At ano ngayon? Totoong iba ka na ngayon. Tinitigan siya ni Henry ng may kahulugan. Ang tindig at karisma mo ay malayo na sa dati. Nakikita ko na ang ugali ng pamilyang Lindbergh sa'yo. Anong gusto mong palabasin? Ayaw na ni Charlotte na patagalin pa ang usapan. Alam kong galit ka sa akin. Sa totoo lang, ako lang naman ang dapat sisihin sa mga nangyari 2 taon na ang nakaraan. Lumitaw ang guilt sa mukha ni Henry. Kung gusto mong gumanti, ako ang puntiryahin mo. Pero huwag mong idamay ang mga bata. Dala nila ang apelyido ng Nock, kaya nakatadhana silang manatili sa pamilyang ito. Walang makakaagaw sa kanila. Nakatadhana, napailing si Charlotte. Anong ibig mong sabihin doon? Ako ang nagsilang sa kanila, kaya bahagi rin sila ng pamilyang Lindbergh. Bakit mo sinasabing tadhana nilang mapabilang sa Nock? Ibig mong sabihin, balak mong ilayo ang mga bata. Umigting ang ekspresyon ni Henry. Napakawalang ingat mong ina. Iniisip mo ba ang damdamin ng mga anak mo? Hindi ko kailangan ng sermon mo. Ayaw na ni Charlotte na makipagtalo. Kung gusto ko manggumanti sa pamilyang Nock, hindi ko kailanman gagamitin ang mga anak ko. Paulit-ulit akong nagparaya dahil iniisip ko ang damdamin nila. Pero ngayon, kumilos lang ako dahil wala nang kakayahan ng pamilyang ito para protektahan sila. Nakakalungkot lang kasi hindi lang kayo bulag, wala ring silbi. Kayo pa mismo ang nagdala ng kapahamakan sa loob ng bahay. Kung pababayaan ko ang mga anak ko sa ganitong pamilya, mas mapapahamak lang sila. Anong pinagsasabi mo? Galit na galit si Henry. Bulag. Kapahamakan. Sinong bulag? Sinong tinutukoy mong kapahamakan? Kung nagtatanong ka pa rin ngayon, malinaw na wala kang alam sa mga nangyayari. Sumigaw si Charlotte. Hindi ka lang ignorante, mayabang ka pa. Ikaw, huwag kang lumampas sa linya, Charlotte. Sigaw ni Zachary habang nakakunot ang noo. Igalang mo ang matatanda. Ang respeto ay dapat pareho. Matalim na tingin ang ibinigay ni Charlotte bago tumayo at umalis. Tumigil ka riyan. Galit na sigaw ni Henry. Dahil may sakit si Ellie, papayagan kitang manatili ng ilang araw pa. Pero umalis ka agad kapag gumaling na siya. Pinapayagan akong manatili. Wala akong pakialam. Tugon ni Charlotte nang may pangungutya. Pero sigurado akong isasama ko ang mga anak ko pag alis ko. Hindi sila sasama sa iyo. Babala ni Henry nang may pananakot. Kapag tinangka mong kunin sila, hindi kita palalagpasin. Ganun ba? Tinaas ni Charlotte ang kilay at ngumiti. Subukan ko nga. Ikaw, tama na yan. Singit ni Zachary na halatang nainis. Hindi ba't napagkasundoan nating pag-usapan ito ng maayos? Ano ba ang mapapala natin sa palitan ng masasakit na salita?
Pwede naman akong maging makatuwiran kung gusto mo, biglang nagiba ng tono si Henry. Dahil legal nang nakarehistro ang mga bata sa pamilya Noct, lalabag ka sa batas kapag sapilitang dinala mo sila. Pwede nating idaan sa korte yan. Kalmadong sagot ni Charlotte, huwag kang mag-alala, handang-handa na ako. At sigurado akong mananalo ako. Kailangan bang umabot sa ganito? Ngayon si Zachary na ang nagtanong. Pumili ka, hayaan mong sumama sa akin ang mga bata o edemanda kita. O pwede rin tayong gumamit ng dahas. Depende sa pipiliin mo. Pagkasabi noon, umalis na si Charlotte. Labis ang pagkadismaya ni Zachary. Sa puntong iyon, wala na siyang magawa laban kay Charlotte. Walang bisa ang dahas, pananakot, panunumbat, at pakiusap. Anong kapal ng mukha niya? Halos mamatla na sa galit si Henry at nanginginig ang mga kamay. Mahina pa ang katawan mo. Bakit ka umalis ng ospital at biglang bumalik? Tanong ni Zachary na litong-lito. Kung hindi ako bumalik, baka napasa kamay na ng mga Lindbergh ang pamilyang ito. Dahil sa galit kay Charlotte, sa kanya na ibinunta ni Henry ang init ng ulo. Kaya pala pilit mo akong pinipigilang pumunta sa Northridge at makialam sa kaso ng Lindbergh Corporation. Dahil pala sa kanya. Ako na ang bahala, hindi mo kailangang makialam, seryosong paalala ni Zachary. Huwag mong ulitin ang pagkakamali mo 2 taon na ang nakalipas. Ikaw ang may pagkakamali. Muling sumiklab ang galit ni Henry. Kung nakinig ka lang sa akin noon, kung hindi mo siya minahal, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. Walang nasabi si Zachary. Akala niya'y nagsisisi na si Henry sa nangyari noon, pero hindi pa rin pala siya natauhan. Tama na, itigil na natin ang pagtatalo, mabilis na sumingit si Spencer para pakalmihin ang dalawa. Ihahatid na kita pabalik sa kwarto mo para makapagpahinga. Paano ako makakapahinga? Akala mo ba makakatulog ako ngayon? Reklamo ni Henry na halatang iritado. Walang kapayapaan sa pamilyang ito. Hindi lang siya papatay sa loob ng bahay ko pero ininsulto pa ako. Anong klaseng babae ang dapat manatili rito? Matanda ka na at mahina pa ang katawan pero nakakapagmura ka pa ng ganyan katindi. Bulong ni Zachary na naiinis na rin. Ano raw? Kinuha ni Henry ang isang unan sa sofa at inihagis sa kanya. Walang utang na loob. Hindi mo alam kung ano ang mas mahalaga. Gusto mo bang masira ang pamilya Noct? Tama na. Aayusin ko ito, sabi ni Zachary na ayaw nang pahabain pa ang usapan. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Oo, magpahinga ka na muna. Mabilis na itinulak ni Spencer ang wheelchair ni Henry pabalik sa kwarto. Samantala, mabilis na umalis si Zachary at hinabol si Charlotte sa hagdanan. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Tumanggi si Charlotte at hindi na siya kinibo. Sa halip, bumalik siya sa kanyang kwarto at nagpadala ng mensahe kay Danrick. Ikinwento niya ang tungkol sa pagkakalaso ni Ellie at humiling na imbitahan si Francesco para gamutin ito. Kung sapat lang ang impluwensya niya para makuha si Francesco, hindi na niya kailangang magtiis sa ganitong lugar gaya ng tirahan ng mga Noct. Ngunit hindi sumagot si Danrick. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Gulong-gulo si Charlotte. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Morgan at nagulat, may balita na tayo mula kay Lupin na nakatakas si Sharon. Ano? Biglang tumalim ang mukha ni Charlotte. Wala bang kahit isa na nakahuli sa kanya? Ayon kay Lupin, may tumulong kay Sharon mula sa labas. Malamang mga tauhan ni Zara ang tumulong sa kanya. Napakunot noo si Morgan bago nagpatuloy, sina Ben at Lupin ay hinahabol na siya ngayon. Grabe talaga ito. Galit na galit si Charlotte at sinipa ang mesa hanggang tumamba. Sobrang inutil ng pamilya Noct. Dapat kay Mr. Lindbergh na lang ipinahawak ito. Anong magagawa pa nila ngayon na nakatakas na si Sharon? Galit na tugon ni Morgan. Mamaya na natin pag-usapan yan. Puntahan muna natin si Olivia. Kailangan nating mahanap agad si Dr. Felch at ibigay ang kinaroroonan niya kay Marino. Tumango si Morgan at sumagot, na ipagbigay alam ko na kay Olivia. Magbihis ka na, ako na ang bahala sa kotse. Sige, habang si Charlotte ay patungo na sa pag-alis, lumapit si Robbie sa kanya dala ang isang kahon.
Mommy, may gusto akong sabihin. 5 minuto lang ito. Ako rin, sabay sabi ni Jamie, na may itinatagong si Little Fifi sa likuran niya. Sige, halika kayo. Nginitian ni Charlotte ang mga anak niya. Agad umupo sa sofa ang dalawa. Binuksan ni Robbie ang kahon at inilabas ang mga credit cards at ilang mga dokumento ng pag-aari. Mommy, itong card na ito ay naglalaman ng lahat ng kinita ko mula sa software na ginawa ko ilang taon na ang nakalipas. Si Daddy ang nagbigay sa akin ng pera. May laman itong 130 milyong piso. Itong card na ito ay naglalaman ng mga allowance naming tatlo ni na Jamie, Ellie at ako. Mga 30 milyon din ang laman nito. Itong card na ito ay para sa lahat ng premyong napanalunan namin. Kasama rito ang mga napanalunan ni Jamie sa martial arts competition, si Ellie sa mga drawing competition, at ako sa invention competitions. Mga 1 milyon lahat ang laman nito. Itong mga dokumentong ito ng pag-aari ay regalo sa amin ni Lolo noong kaarawan namin. Ang mga ari-arian na ito ay ang Fairy Tale Land, Apple Kindergarten, at ang elementary school na pinapasukan namin ngayon. Lahat ng ito ay amin, pero sa iyo na, Mommy. Pinaalam ko na rin ito kay Ellie at pumayag siya. Ano ba itong mga ito? Napatingin lang si Charlotte at tila nawala sa sarili. Ibinigay ni Robbie ang lahat ng credit cards at mga dokumento sa mga kamay ni Charlotte. Seryosong wika ni Robbie, alam namin na marami kang isinakripisyo para sa amin. Hindi lang ikaw, pati si Mrs. Berry ay ginawa ang lahat para maalagaan kami. Nagkasakit pa siya dahil doon. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Huwag kang mag-alala, Mommy. Hindi mo na kailangang matakot kay Daddy, kay Uncle Dan, o kahit kay Lolo. Sa perang ito, hindi na natin kailangang umasa sa kahit sino. Wala nang makakapagbanta sa atin. Mabubuhay na tayo ng masaya bilang isang pamilya, 6 tayong lahat, kasama si Fifi syempre. Mommy, pwede tayong bumalik sa probinsya at manirahan kasama si Uncle Jod. O kaya naman ay humanap tayo ng lugar kung saan walang nakakakilala sa atin at magsimula ulit. Simula ngayon kami na ang mag-aalaga sa iyo, Mommy. Hindi mo na kailangang magpakapagod pa. Pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo. Tumanggo-tango si Jamie. Oo, huwag kang matakot, Mommy. Hindi namin hahayaan na may manakit sa iyo. Heto, kunin mo lahat ng gamit namin. Bumulong si Jamie sa tainga ni Robbie. Robbie, kulang pa ba tayo sa pera? Pwede kong ibenta yung mga laruan at figurines ko kung kailangan. Tama na ito, huwag kang mag-alala. Hindi pa kasama dyan yung kinikita ko sa software. Makakakuha pa ako ng mga 10 milyon bawat taon. Kaya Mommy, hindi mo na kailangang umasa pa sa iba. Kung nag-aalala ka sa seguridad natin, kukuha na lang tayo ng bodyguard, may pera naman tayo. Kabanata 960. Tumango si Jamie bago nagsalita, oo. At magsisikap pa ako lalo simula ngayon, Mommy. Para maprotektahan kita paglaki ko. Kahit saan man tayo tumira, sisiguraduhin kong mabubuhay tayo. Pero kailangan muna nating hintayin si Ellie na gumaling bago tayo umalis. Seryoso ang ekspresyon ni Robbie. Kaya kailangan pa nating maghintay ng ilang araw, tugon ni Jamie. Kaya ikaw ang magbabantay kay Ellie sa mga susunod na araw, Jamie. Huwag kang mag-alala kay Mommy. Ako ang bahala sa kanya. Kailangan nating magtulungan, okay? Naiintindihan. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang plano sa hinaharap. Habang nakatitig sa kanila, napaluha si Charlotte. Sa nakalipas na 2 taon, pinilit ni Charlotte ang sarili na maging matatag at kaya niyang solusyonan ang kahit anong problema. Kaya labis ang kanyang pagkahabag nang sabihin ng mga anak na handa silang tumulong sa kanya sa mga pasanin. Tingnan mo sila, ang seryoso at totoo ng mga mata nila. Masaya akong kayo ang mga anak ko. Mommy, bakit ka umiiyak? Inabot ni Jamie ang kamay para panasan ang luha ni Charlotte. Sinaktan ka ba ni Daddy? Huwag kang matakot, kakausapin ko siya. Hinawakan ni Robbie ang kamay ni Charlotte at inaliw ito, huwag kang mag-alala, Mommy. Malalaki na kami, kaya kami naman ang magpo-protekta sa'yo. Niyakap ni Charlotte sina Robbie at Jamie. Basta nandyan kayo, wala akong kinatatakutan. Marahang tinapik ni Robbie ang likod ng kanyang ina. Palagi kaming nandito para sa'yo, Mommy. Ako rin.
Ako rin, sabat ni Little Fifi. Oo, kasama ka rin. Hahaha, napatawa silang lahat, napuno ng kasiyahan at ligaya ang buong silid. Pagkatapos mag-empake si Charlotte, pinatulog na niya sina Robbie at Jamie. Inutusan ni Morgan ang mga bodyguards na bantayang mabuti si Ellie. Huwag hayaang makalapit ang sinuman mula sa pamilya Blackwood. Habang paalis na sina Charlotte at Morgan, tinanong ni Zachary, aalis na kayo? Gabi na, at parang uulan pa yata. Hindi siya pinansin ni Charlotte at umalis. Hinabol siya ni Zachary at sinabing, dapat magdala kayo ng mas maraming tauhan. Maaaring nagtatago si Zara sa bundok sa malapit. Sarilinin mo na lang ang problema mo. Sinulyapan siya ni Charlotte ng malamig bago sumakay sa kotse. Nang makita ni Zachary na si Morgan lang ang kasama ni Charlotte, inutusan niya si Bruce, bantayan niyo sila. Siguraduhing ligtas siya. Naiintindihan. Alam mo, huwag na lang. Ako na mismo ang magbabantay sa kanya. Gusto ko ikaw ang magbantay kay Ginoong Henry at sa mga bata habang wala ako. Tumango si Bruce. Naiintindihan. Pero hindi pa lubusang gumagaling ang katawan mo. Sigurado ka ba? Hindi ako ganun kahina. Kakayanin ko. Isinama ni Zachary ang kanyang mga tao at humabol kay Charlotte. Sa totoo lang, tama si Ginoong Noct. Dapat talaga magdala tayo ng mas maraming tauhan, sabi ni Morgan habang nagmamaneho. Dahil kalahati ng mga tauhan natin ay naghahanap kay Sharon, ang natitira kailangan manatili sa bahay para bantayan ang mga bata. Hindi natin kayang magdala ng dagdag na tao. Habang nagbabrowse sa kanyang cellphone, tinitingnan ni Charlotte kung may reply na si Danrick sa kanyang mensahe. Sa kasamaang palad, wala pa rin siyang natanggap na sagot mula kay Danrick. Kung ayaw tumulong ni Danrick na kunin si Francesco, si Dr. Felch na lang ang huli at tanging pag-asa natin.